Ang mga nauuso raw na party drugs ngayon, mga pinaghalo-halong klase ng iligal na droga. Binabantayan ngayon ng PDEA o ng Philippine Drug Enforcement Agency ang pagkalat ng mga ganitong iligal na droga na karaniwan daw kinakagat ng mga kabataan. Live mula sa Quezon City, may report si Cedric Castillo. Cedric. Yes, Jessica, ayon sa PDEA ay posible raw na galing sa ibang bansa sa bahagi ng Asia at ipinapasok daw sa Pilipinas ng bulto-bulto itong drug na tinatawag na fly high. At sa ngayon daw ay dahan-dahan na nitong napepenetrate ang merkado o bentahan ng illegal na droga sa bansa. Pero when is it gonna show? Marahil kulang daw ang amats na nakukuha sa alak. Kaya ang ilang puma-party-party, droga ang binabanatan. Hindi na bago sa ilang party scenes gaya nito ang patagong bentahan ng mga ipinagbabawal na party drugs. Pero nitong mga nakaraang buwan, may bagong droga raw na umeeksena. Mula Nobyembre ng nakaraang taon hanggang sa kasalukuyan, hindi raw bababa sa 5 buy-bust operations na ang naisagawa ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Dito nadiskubre ng mga otoridad ang crackling, pinagsamang methamphetamine hydrochloride o shabu at cocaine. Ilang linggo lang matapos madiskubre ang crackling, lumabas din ang tinaguriang fly high party drug. Pinaghalo nila ang ecstasy, ang shabu at ang Cialis or tinatawag natin Chinese Viagra para maging maging addictive na naman to sa mga tao. At dahil all-in-one daw ang drogang ito, pinangangambahang madali itong kakagatin lalo na ng kabataan. Aabot sa 3,000 piso ang halaga ng kada piraso ng fly high. Dahil may kamahalan, hindi rin daw small time ang mga parokyano nito. Ang nagiging malimit na raw na buy-bust operations, patunay na unti-unti nang napepenetrate ng fly high drug ang merkado. Pumapasok na sa Pilipinas itong pinagbabawal na drogang to. Intense ngayon yung campaign ng ating mga PDEA agents sa field to gather evidence as to the source, the seller. We are supposing that it came abroad. Sa ngayon, umaabot na raw sa 1 million pesos na halaga ng fly high ang nakukumpiska ng mga otoridad. Hindi pa tiyak kung gaano kalaking halaga ang umiikot na ngayon sa merkado. Paalala ng PDEA, mahaharap sa reklamong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act ang sinumang mahuhulihan ng ipinagbabawal na droga. Ang parusa hanggang habang buhay na pagkakabilanggo. Since ito yung mga hazardous chemicals na hindi na nakakasira ng utak, o even the nervous system ng ating tao, and probably yung mga excretory system natin tulad ng liver, spleen, everything. Jessica, ilan daw sa mga lugar dito sa Metro Manila kung saan nag-conduct ng buy-bust operations ang PDEA at nagkaroon din ng mga arrests at confiscations ay sa Quezon City at sa Mandaluyong. Posible rin daw o naniniwala ang PDEA na posibleng na-penetrate na rin daw o na ibinibenta rin daw itong mga gatong drugs sa urban areas maging sa Visayas at sa Mindanao. Jessica. Cedric, ano ang report ng PDEA? Gaano katalamak ang paggamit nito? Lalo na sa mga party, no? May mga balibalita pero hindi naman, chismis lang yung mga yon. Ano ang report ng PDEA? Yun ang official Gaano ba ito katalamak? Okay, Jessica, ang sinabi ng PDEA as far as itong fly high is concerned, nagsisimula na siyang mag-penetrate. Ito daw ay na makikita doon sa frequency ng kanilang mga buy-bust operations simula pa noong November. Ang nabanggit nila is at least 5 operations na yung na-conduct nila mula pa noong a span of 4 months. So ito yung sign na dahan-dahan ng kumakalat o nagpo-proliferate itong ganitong klase ng drug dito sa Pilipinas. At in fact, sinabi nila is may 1 million pesos worth na daw nitong fly high drugs yung kanilang na-confiscate. Hindi pa lamang tiyak ngayon kung gaano karami pa o gaano kalaking halaga yung nagkalat na sa Pilipinas, Jessica. Okay, dahil medyo mahal itong mga drogang ito, mukhang ang titignan dapat yung mga party na mga medyo sosyal, di ba? Hindi yung mga dyan lang sa kanto-kanto. Tama ba yun, Cedric? Yes, tama yun, Jessica. 3,000 pesos sa kada piraso yung bentahan nitong fly high. Kaya sabi ng PDEA, kino-concentrate daw nila yung kanilang mga surveillance saka yung kanilang pag-observe o kanilang mga operations doon sa mga lugar na talagang medyo nakatataas kumbaga sa sosyedad yung mga parokyano o yung mga party goers, Jessica. Okay, ang nakakabahala nito yung tinatawag nilang crackling.
crackling. Kasi yung shabu, well, ginagawa na yan dito sa Pilipinas. Ang tawag dyan dati, poor man's cocaine. Ngayon, hinahaluan na rin siya ng totoong cocaine pala. At yun ang crackling. Yes, tama Jessica. Itong crackling ay pinaghalo na shabu at cocaine. At samantalang ito naman fly high ay pinaghalo na ecstasy, ecstasy, shabu at meron pa rin daw component ng Chinese Viagra kung tawagin ng PDEA. At ito raw yung sinasabi nila na nakakabahala. Kasi kumbaga nag-i-innovate na rin o kumbaga nagbabago na rin, nag-a-adapt yung demands ng mga parokyano nito mga drugs ito. Kung dati marijuana lang, shabu, and then a few years ago na-introduce naman itong ecstasy. Ngayon, pinaghahalo-halo na, and ito daw yung nakaka-alarma, Jessica. Okay, maraming salamat sa iyo, Cedric Castillo.